Pwede na. Takbo! If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Sa video na to, mapapanood nyo ang actual video ng Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga, Bamban, Tarlac at Las Piñas. Ang unang mapapanood natin ay ang actual video ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagsalakay nila sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga kamakailan. Pero bago natin simulan, balikan muna natin ang konting history ng Pogo Hub na to sa Porac, Pampanga. Una nang ni-raid ang naturang Pogo Hub taong 2022. Matatandaan, ibinunyag ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa pagdinig ng Senado sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs taong 2022. Ugnay sa sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa mga dayuhang Chinese. Tatandaan, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos noon, meron di umano siyang natanggap na text na nagsasabi isang Chinese na kinidnap na siya naman nag-ugat pang salakay ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub sa Pampanga. Nakipag-coordinate noon sa pamunuan ng PNP si DILG Secretary Benhur Abalos para magsagawa ng rescue operation sa naturang Pogo. Mahigit 40 Chinese national ang na-rescue sa operasyon, kasunod na rin ng pagkansela sa lisensya ng naturang Pogo taong 2022. Ngayon 2024, muli na naman nag-operate ang Pogo Hub na to. Kaya muli naman to ni-raid. Noorin natin ang actual video at footage sa naturang Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga nitong nakaraan. Ang video na to ay kuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC bago ang raid. Dami yun, no? Uy, jowa ka. Tignan mo, oh. Pwede na. Takbo! If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kabilang sa hindi makataong ginagawa ng mga boss ng Chinese national ay pinapasayaw di umano ang babae habang ginagamit ito sexually at kinukuhanan pa ng video at pinagpapasapasahan pa ito. Meron pa di umano tinotorture, pinapalo ng baseball bat at tinatadyakan. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang hindi umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit sa section. Maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. So, kayo na ang bahala humusga kung bakit nasa 200 lang di umano ang kapuan ng mga arestado sa naturang Pogo raid. Kabilang na dyan ang Chinese national, Vietnamese, Malaysian at Filipino. Samantala, kung makikita nyo sa video bago ang raid, istulang may concert sa dami ng tao at makikita pa na yung iba tumatakbo na para bang tumatakas na. Ilalalo pang dumadami ang nagtutulad sa pagbugat ng Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo Hub sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, partikular na sa Luzon. Unti-unti na siguro naglalaglagan ng mga nag-ooperate nito, kaya unti-unti na rin nabubunyag ang mga illegal activities tulad ng kidnapping, sex trafficking, human trafficking at scamming activities. Dako naman tayo sa actual video ng Pogo raid sa Bamban, Tarlac nitong nakaraang taon. February 2, taong 2023, nang iserve ng Criminal Investigation and Detection Group Central Luzon o CIDG-3 ang warrant na inisyo ng Tarlac Regional Trial Court Branch 63 sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Nasa 850 individuals workers nito na kinabibilangan ng mga Filipino at foreign nationals. Ang Pogo na to ay nag-ooperate di umano kahit kanselado ang license sa pag-court
taong 2022. Ang front main company ay Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated Company ay ito yung laging nababanggit sa Senate hearing kaugnay sa issue kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil siya di umano ang nag-apply sa Sangguniang Bayan para makapag-operate ang Pogo firm na to sa kanyang nasasakupan. Kaya panoorin natin ang actual video kung saan ng mga workers nito mismo ang nag-video habang nagsasagawa ng raid ang CIDG. Yung cellphone natin. Nakakatakot ang ganyang pangyayari lalo na kapag naririnig mo ang sigawan at mga kasanang baril sa labas. Wala kang magagawa lalo na kung biktima ka lang ng ganitong klaseng illegal na gawain. So, dako naman tayo sa pangatlong video, ang actual video ng raid sa Pogo Hub sa Las Piñas na kung saan humantong sa sakitan, bugbugan at pagpapaputok ng baril na tila meron riot o barilan. Matindi to dahil nasa 2,000 workers ng Pogo Hub na to ang na-rescue di umano ng mga pulis. Ito ay kinabibilangan ng mga Filipino, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Malaysian, Thailand, Taiwanese, Myanmares, Singaporean, Yemeni, Pakistan, African, Iranian, Cameroonian, Somalian, Sudanese, Indian at iba pa. Ang video na mapapanood natin ay kuha ng mga netizens na malapit sa pinangyarihan ng raid. Ang dami pang pumasok. Ang pumasok. Hindi, natatakot ako. Ang dami. Ayan o. Kamaingay dyan. Oo na, anong gagawin natin? Huwag kayong maingay dyan. Hindi, ang pera ko. Hanggang nakalak naman yun, te. Wala yun. Safe yun. All Chinese. Oh my God! Ano? Huwag niyo na saktan kaya! Nakakatakot talaga ang ganitong pangyayari. Hindi ko tuloy maiwasang isipin ang mga cryptocurrency application sa ating mga cellphone baka konektado din sa Pogo. Lalo na yung mga gaming application na kumikita tayo kapag nilaro natin. Ayon sa source, ang Pogo ay sangkot sa iba't ibang illegal activities. Bukod sa sex trafficking, human trafficking, kidnapping, nag-ooperate din to ng cryptocurrency investment scams. Kaya hindi ko talaga maiwasang isipin na kasama din ang mga ordinaryong tao sa biktima ng Philippine offshore gaming operations.
Maraming salamat sa panonood at sana nalaman nyo ang ilang bagay na hindi nyo pa alam sa loob lamang ng ilang minuto. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. Hanggang dito na lang and see you on my next video.